Yung Chief of Staff Detention prompted VP Sara's alleged grave threat defense. Para kasi sa akin, sablay. And ito yung nagiging discussion ngayon, no, sa maraming mga even sa mainstream media, 'di ba? Yan yung nakita nila. Kung ano yung nakita natin dati. Yung ano ba yung sinabi natin before na si yun din, no? Yung kay yung Romanov. Yun din, mainit din yun ngayon. Ewan ko ba ako. Kanino ko ba sinabi yun? Kay Attorney Claire nung sa live niya. Nasabi ko, yun nga, yung ang una nagsabi ng Romanov, kilala naman niyo si Maui, di ba? Ang nagsabi ng Romanov, kumakailan lang, si Baste Duterte. Then later on, bigla na lang itong si Maui, ang Iro Romanov daw, sila Duterte daw. May alam mo yun, ganun kabobo yung dating. Anyways, let's discuss that later. Sigurado na paglabas niyan sa ospital, naka-wheelchair na yan. May neck brace pa. So, eto yung yung pagpako sa krus kay Sara Duterte, gawa ng sarili niyang abogado sa impeachment. Yun. 'Di ba? Yung actus reus tsaka mens rea, 'di ba, na diniscuss natin? Yan din yun. How the VP's defense team accidentally proven the crime. Ito guys, no, usap-usapan kasi ito eh. Pero this is no longer about regular political noise dahil her lawyers nga accidentally admitted, no, to the core elements of the crime, proving she is unfit for office. Yun nga yung diskusyon ng impeachment, no? Ang pag-amin sa actus reus at saka dun sa physical na akto ng krimen. Parang ganun yung ginawa nung depensa. Mga mandirigma, no, let's take a look at this shocking legal strategy galing kay Attorney Mark Vinluan, no? Na tuluyang nag-backfire sa kanilang kampo. The defense openly admitted, no, na binitawan nga ni Sara Duterte yung mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo during her press conference. Kaya nga I don't know bakit etong si Senator Robin Padilla, no, nakakahiya ng tawaging senator, patuloy pa nilang gustong patunayan na hindi certified yung video, meron ng pag-amin yung depensa nyo. 'Di ba? And this is where the entire situation becomes highly questionable sa paningin ng mga legal experts eh. Kasi mas nakakapagtaka pa para dun sa no? Alam mo yung salarin na nahuling may hawak ng ninakaw na TV, tapos yung depensa ng abogado sa korte, unconventional method lang daw, no? Ng paghiram ng appliances. Ha? Hihiramin lang pero medyo unconventional lang yung approach. Parang ganun yung dating nila. Just think about it, no, mga mandirigma, no? They argued na wala raw proof of hiring an assassin. But under the law of grave threats, the mere act of threatening someone's life is already a complete crime. Wala nang pupuntahan pang iba. Pagkatapos ng pananakot mo, yun na yun. Crime na. Yun yung inan nila eh. Wala raw proof of hiring an assassin. Pero yun pa lang yung actual threat mo. Krimen na yun. Right there. By calling her violent remarks as unconventional, no, way of expressing herself, they officially kinonfirm na nila the presence of actus reus, yung actual crime. 'Di ba? Yun yung yung mens rea pa o yung criminal na intention. Let's look at how they accidentally establish yung criminal intent or yung mens rea nga na dinidiscuss na rin natin nung kahapon pa na ginawa ni Vice President Duterte.
protect and support beloved, great hardworking, and best President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and FLM family. Mabuhay ang bagong Pilipinas. God bless our family. Sabi ng nanay. Si Attorney Vinluan eh. Yun yung pinahamak niya eh. 'Di ba? Siya yung nag-explain that Sarah made those threats due to extreme fear. Akala niya mapapaganda eh. Extreme anger. And extreme trauma. No? Sa kanino siya na trauma, kanino siya nagalit, kanino siya natatakot? Sa government daw. Ha? Yung surveillance daw ng gobyerno. Patawa ba kayo? So embarrassing. No? Ako yun, alam mo yung ikaw yung parang, alam mo yung mga movie na parang bigla ka mapapatayo dahil alam mo na yung mangyayari, nakakahiya. Ikaw yung nahihiya, pero alam mo mangyayari pa rin. Yung parang cringy na mixed emotion. 'Di ba? What's worse, yung this reasoning kasi proves that her hitman remarks were never a slip of a tongue or a simple accident, kundi sadyang pinag-isipan tsaka pinlano. Planado talaga. Oo, very obvious naman talaga na it is absolutely grave threat. Kaya nga mukhang nag-bounce back ang sinabi ni Attorney Vincuan. Ewan ko nga sana hindi na siya nagsalita. Mas okay pa eh. Dagdag tuloy sa kanilang ididepensa. Correct. By claiming it was a line in the sand, no? To warn her political rivals, they perfectly established na ginamit niya ang buhay ng presidente for her own political interest. Kahit anong gawin mong pagtumbling-tumbling, no? Ginamit niya pa rin, no? Yung buhay ng presidente for her own political interest. Mali eh. Nagkamali kayo talaga dyan. Nagkamali niyang diskarte. Sabi nga daw, may binatukan daw eh. Ewan ko kung totoo yun. No? Oh. Yung baluktot na logic, no, ng immunity complex, patawa. Sobra kayong patawa. Let's dive dun, no? Into this very dangerous logic being pushed by Sara Duterte's camp. Yung defense, no, is trying to excuse her behavior sa pamamagitan ng pagsasabing nagsalita siya roon as a wife, as a mother, and a sister protecting her family. What? Akala puta parang talagang ano eh. Ano ba yung mga kinuhang mga vlogger, ganun, mga mabubulaklak lang magsalita, ganun. Mabuti batok lang, hindi flying laptop. O nga, baka kung hindi man flying laptop, baka pinlaying kick. Gusto niyo siyang i-excuse? No, sa pamamagitan ng, nung ginawa niya yun, nagsalita siya bilang wife, bilang mother, bilang sister na pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Para lang palabasin na right at that moment, hindi siya VP. Bobo! Bobo ka, ayup ka. Ang saklap eh, no? Pagka, kunyari, babalik-balikan mo, talaga feeling mo ang saklap eh. Wala talagang ikapapanalo yung mga ganong galawan. And this is where yung narrative becomes completely unbelievable at talagang baluktot. Parang, kunyari driver ka, no? Tapos ang bilis ng pag-drive mo. Red light na. Pucha, ginano mo pa rin, nakabangga ka, oh. Tapos, may mga raming mga na-injury. Nakabangga ka eh.
Tapos tinanong ka ng traffic enforcer, oh. No? Sabi mo, anong nangyari? Ba't mo binangga? Ba't ang sagot nung nagmamaneho? Sobra naman po kayo, sir. Nagmamaneho po ko bilang emosyonal na ama at hindi bilang lisensyadong driver. Pwede ba yung ganon? Hindi po eh. Right now, hindi niyo po pwedeng kunin yung lisensya ko. Hindi naman po ako bilang lisensyadong driver kanini. Nagdadrive ako dahil kailangan namin ng pera. Nagdadrive ako bilang ulirang ama. Ganun ba yun? Napanood ko ang hearing kahit replay. Ibang klase ang sabura ng prosecutor at defense panel. My goodness, so ambiguous. And lahat ng question, even Peter Cawatano sa witness, ibang klase. Ako, I'm not saying na yung prosecution is perfect, no? Pero for me okay sila. Kumpara naman dun sa betlog. Sarap batuhin ng laptop si Penny. Oo, yun. Tapos yung mga ngisipan ni Petra na malademonyo, di ba? Kaya this clearly shows an immunity complex, a dictator mindset. 'Di ba? Kung saan inisip nilang exempted ang isang mataas na opisyal, no, sa batas kapag stress o nagigipit. Ganun ba 'yon? Pagka na-stress at nagigipit yung isang mataas na opisyal, putya, exempted kayo sa batas? Nung nangyari, stress nga ako eh. Kaya ko lang naman nasabi yun, stress ako eh. Siyempre, if you're crumbling under pressure, no? Putya, this only shows, no, na you are unfit for office. Puta, para doon lang, putya, nag-hysterical ka, ready kang gumawa ng krimen pag stress ka. Feeling mo immune ka. Boss Germ Girl, shout out. Watching from Temecula, CA. Mahihirapan ang defense dyan sa alleged grave threat. Correct. Tumpak. And kasi, alam niyo mga kaloys, no? Yung defense panel, literally exposed Sara Duterte's lack of emotion, di ba? Yung stability ng emotional stability niya, bitin para sa normal. Puta, yung proper temperament na nga lang niya is not enough to lead the nation. It's not enough. Ibig kong sabihin sa panel ng defense, napaka-ambiguous. Ambiguous, meaning masyadong malabo ang kanilang defense. Yun nga eh. Biruin mo, no? Inilarawan nila, no, ang kanyang dangerous hitman remarks bilang isang emotional na meltdown lang. Dahil sa matinding political pressure. Tapos gusto pa nilang ibilak sana na sa administrasyon kaya patawa eh. No? Ang dami, emotional meltdown lang, ganon? Pero parang, alam mo yun, very alarming para sa kinabukasan ng bansa. Nakakabahala, di ba? Parang alam mo yung isang airline pilot na kaunting turbulence pa lang, putya, nagkakaroon na ng emotional meltdown, no? Nagbabantang ibabagsak yung aeroplano dahil sa stress. Putya, may turbulence, putya, hindi ko na kaya. Ha? Ika-crash landing ko na to rito. Kailangan na.
If a vice president easily crumbles under simple political noise and surveillance, na yun yung sinasabi nila, how can we trust her with the presidency? 'Di ba? Tatakbo ka pa niyan? Sure ka, tatakbo ka, ayaw mong steady ka lang muna? Puta dyan pa lang eh. Very clear na her natural instinct is violence and threats. Instead of following the rule of law. Tapos idadahilan, hindi, stress nga ako eh. So, for me, no, of saving her from impeachment, instead of saving her from impeachment, no, her own lawyers legally sealed her conviction by admitting to those facts. Ang basa ko nga dito no, hindi na kailangan ng prosecution maghanap ng mabigat na ebidensya dahil isinuplong na. Isinuplong na siya ng sarili niyang defense team. Diba? Hindi na nga ginawa yung redirect cross-examination eh. Hindi kayang burahin ng kahit anong propaganda ang opisyal na pag-amin, no? Na nagbanta siya. At sinadya niya itong sabihin sa harap ng publiko. Doon pa lang, kalaboso ka na. Wala ka nang, wag ka nang tatakbo, huli ka na balbon, parang ganun. The real fight, no, for the highest office requires deep diplomacy and emotional stability. At tuluyan nang napatunayan ni Sara Duterte, no? She is completely unfit to lead this country. Nada. Butaw. She is completely unfit to lead this country. 'Di ba? Biruin mo, syempre, yun yung nagre-represent sa kanya, yung mga abogado ron. Butaw na kaagad siya ron. Basta inamin nilang may grave threat. Tama yung article of impeachment, sibak talaga, VP nyo, patay. Doon pa lang tapos na no, Boss B?